Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Anumang paghamon ang ating hinaharap sa ating mga buhay na sinusuong sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, sa ating mga video upload, sa ating mga pagbibigay ng mga pananaw at mga pagpapaliwanag hinggil sa mga balita na kinakaharap ng ating sambayanang Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat din sa pag-follow ninyo sa aking Ka Eric Celis or Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, ang ating partnership with Ma'am Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila program, ay mayroon din po tayong program na nagbibigay din ng mga news and analysis. Mayroong Facebook account, mayroon din pong YouTube channel, ang Bigwas ng Agila. Medyo namamaos ng konti si Ka Eric dahil halos buong araw po tayo na nagkaroon ng People's Forum kahapon sa Club Filipino. Kasama po natin ang grupong Kampilan o Katipunan ng mga mamamayang Pilipino para sa pagtatanggol ng ating mga karapatan. So itong kampilan ng mga mamamayan ay malawak na alyansa ng mga iba't ibang organisasyon, sektor at mga network of support organizations na naninindigan po sa panawagan na Marcos resign at panawagan po ng pagbabago sa mapayapang pamamaraan na pagreforma ng ating pamunuan sa ating pamahalaan. So congratulations sa lahat ng sumama upang magbigay po ng pakikipagkaisa, hindi lamang sa kampilan, kundi yung pag-alaala natin sa isang taon ng pagkakadukot at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa may The Hague, the Netherlands. So kasama po kahapon yan sa naging activities po natin. Okay? At ngayon po, magbibigay tayo nitong ating pagpapaliwanag na rin dito sa naging mainit na sagutan sa pagitan po ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Hinggil po ito sa pilit na pagpigil, pagbaliwala at mga palusot na ginagawa ni Ping Lacson hinggil sa tamang proseso at nararapat na mga gawin sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee, which is the Oversight Committee of the Senate, kung ang pag-uusapan po ay ang mga isyu ng korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan at mga pang-aabuso sa gobyerno. Yan po ang purpose sana ng Senate Blue Ribbon Committee. So, parang lumabas po na nasermonan tuloy ni Senator Marcoleta itong si Senator Ping Lacson dahil on the floor of the deliberation, binanggit ni Senator Marcoleta na bakit nag-aalangan ka bilang pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinuhusgahan mo na at hinuhulaan na wala pa namang nagaganap na aktwal na investigasyon hinggil dito sa 18 witnesses na mga dating sundalo. 16 of them naging bahagi po ng Philippine Marines, ng Armed Forces of the Philippines. Ang isa naging dating sundalo sa Philippine Army at ang isa Army Reservist. So itong 18 former soldiers na ito, mga kababayan, ay naging whistleblowers po sila. Alam na natin yon. On the basis of their direct knowledge and actual participation hinggil doon sa pagdi-deliver ng mga limpak-limpak, mali-maleta at tuni-tunilada ng mga pera galing doon sa pinagbubodega at pinagpapartida nila Saldico mula sa pinagkakitaan na kutong at mga pagnanakaw sa mga proyekto ng gobyerno at iba pang mga pundo sa grupo ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez, of course involving Saldico. So si Saldico naging bodigero, naging tagapagkamada, tagapag-distribute ng mga mali-malitang perang ito
upang umabot kay Marcos, kay Romualdez at sa iba pa na bahagi po ng mga nakikinabang sa sindikato ng Marcos Romualdez na binuo nila ni Saldico noon nung okay pa ang kanilang at hindi pa nabubulgar itong kriminal na mga ginagawa nila. Lalo na sa panahon ng ipinapatupad ang budget 2023, 2024 at 2025. Tatlong budget cycle yan na kung i-estimate ay mga 1.4 trillion pesos ang halos na kulimbat, no? O baka umabot pa daw according to other financial analysts sa 2 billion pesos 2 trillion pesos ang pinagdurubo mula sa kaba ng bayan sa pamumuno nila Marcos at Romualdez. At yan po, wala nang debate yan eh. Ang problema lang, ayaw imbestigahan ito ng Senado sa pagpigil nila Ping Lacson at Tito Soto. Dahil nag-aakto ang dalawang ito at ang kanilang grupo sa silent majority group ng Senado. Majority pero silent ha, dahil tahimik, tameme, pipi at bulag. Pagdating po sa malawakan at sistematikong organisadong korupsyon at pandarambong na ipinatupad nila Marcos at nila Romualdez. Kaya silent majority. Ang punto ni Senator Marcoleta, very clear. Wala ka pang nailulunsad na investigasyon. Bakit ka manghuhula? At bakit mo kailangan itong hatulan na sila ay pakawala, may political motivation, at magiging circus lang ang kalalabasan kung papagsalitain at ipapailalim sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Mukhang supalpal dito si Ping Lacson sa punto na ito. How can you ignore 18 new witnesses na may direktang kaalaman? Ang kanilang testimonya ay nakabatay sa kanilang direct participation, personal knowledge, direct experience. So yun, no? Kasi paano mo yan isasantabi kung iyan ay nagbubuwi sila ng kanilang safety and security, ng kanilang buhay at ng kanilang mga pamilya sa kanilang paglalantad nito na talagang may nangyari na malawakan at malakihang pagdi-deliver ng limpak-limpak na mga pera at salapi na umaabot sa kanilang participation mahigit 800 billion pesos po yun. At marami ang mga nakinabang. May mga listahan sila. Ayaw ito ni Ping Lacson na mabubuksan. O bakit ayaw niya? Kaya nga kung ayaw ni Ping Lacson at kung hindi po nagpapakatuta sila sa interes ni may Marcos at Romualdez upang pagtakpan at ipagtabon-tabunan nila, ay ang mga ganitong uri ng iskandalo, pwede naman pong mag-convene ng Senate Committee as the Senate Committee of the Whole. Ibig sabihin po niyan, buong Senado makikinig. O ano pong problema dyan? Wala naman tayong dapat ipagpaliban kung ang katotohanan ang ating hinahanap. Pangalawang punto ni Senator Marcoleta, marami pa ang mga dapat na imbitahan, hindi inimbitahan. Halimbawa, there is a real threat to life of Saldico. At yan po ay napatutuhanan na dahil itong si Yusek Cabral, nakatrabaho din po ito ni Saldico, ay bigla na lang pong naging bangkay. Patay na. So how would you not be fearing, paano ka hindi matatakot sa buhay mo kung ikaw ay direktang nasa loob ng serkulo ng sindikato na ngayon ay binubulgar mo at ang involved presidente sa Pilipinas at ang kanyang pinsan na puderoso din. May kapangyarihan, may pera, may mga tauhan. Si Romualdez. So, natural na mag-escape po si Saldico dahil pinagbantaan na di umano ang kanyang buhay ayon sa kanyang salaysay nito ni Martin Romualdez na kapag nagsalita ka, babarilin kita. O ayan. So sabi ni Senator Marcoleta, we can use technology. Ang korte nga, pinapayagan yan na magkaroon ka ng Zoom conference participation. Ayaw pa rin ni Ping Lacson, ano? Talagang panindigan niya na puputulin at pipigilan niya ang anumang oportunidad o pagkakataon
na pwedeng magsiwalat at magsalaysay po itong mga former soldiers na ito na naging whistleblowers or witnesses na ngayon. Third point ni Senator Marcoleta, may mga lumabas na, hindi lamang ang Cabral Files. Nandyan si Congressman Leandro Liveste na pwedeng imbitahan, hindi rin po nila ito ginawa. Nandyan din po ang salaysay na inilabas ni former Undersecretary Adrian Bersamin. Apo yata ito sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandyan din po si Congressman Igay Erese na nakausap niya ang dating Chief of Staff ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Congressman Igay Erese, nakausap niya si Mayor Nene. Siguro Bersamin din ito na nagsasabi na talagang alam ng mga Bersamin kung gaano kalala ang mga pagnanakaw, kurakutan, at mga pandarambong na nangyari sa ilalim po ng tatlong budget cycle na yon. Budget 2023, Budget 2024, and Budget 2025. Bakit hindi ipatawag itong sila Yusek Adrian Bersamin and even si former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayaw na ni Ping Lacson na magbukas pa ng mga panibagong testigo at i-extend at bigyan ng sapat at karampatang pagkakataon ang mga pwede pang tumistigo like Saldico at itong 18 new witnesses na nagtrabaho sa kanya bilang detailed security staff and personnel niya na ginamit sila sa malawakang distribusyon ng pinagnakawan at kinulimbatan ng mga pera na kinurakutan ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Bakit ayaw siyang patistiguhin? So, nandyan din po ang mga Bersamin, pwede rin ipatawag. Nandyan sila Congressman Igay Erese at si Congressman Leandro Liveste. Marami po ang pwedeng ipatawag kasi po nakausap ni Congressman Liveste and he claims na hawak niya ang maraming Cabral Files. Ganon din po nakausap niya si Congressman Liveste, itong si Undersecretary Adrian Bersamin, mga kababayan. O bakit hindi ito binibigyang halaga ni Ping Lacson sa kanyang pagpapalawak at pagbibigay ng makatotohanan at makatarungang pag-iimbestiga kung wala siyang kinikilingan, kung hindi siya umaakto on special agent purpose, protecting Marcos and Romualdez. Ibinanggit nga din ni Congressman o ni Senator Marcoleta na kung hindi pupunta si Martin Romualdez, di pwede siyang pababaan ng Senado ng subpoena. No? Ipasubpoena siya at kung hindi siya sisipot, edi kung i-contempt nila ito, pwede naman nilang i-include siya sa formal recommendation of charges. Di po ba, mga kababayan? Kasi pag gusto mong gawin, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan at palusot. Yan ngayon ang lumalabas dito sa naging deliberations na nangyari po kahapon at mukhang mabigat po ang mga bitaw ni Senator Marcoleta na hindi po nasagot ng matino at matuwid ni Senator Ping Lacson. And instead, mas nabulgar pa at nabistado na talaga naman ang purpose lang ng Senate Blue Ribbon Committee ay walang pinagkaiba doon sa pinunduhan pa na gimmick ni Marcos ng public funds. Magkano bang ginastos doon? Umaabot na yata sa 300 million sa ICI. Itong sinasabi ni Marcos na Independent Commission for the Infrastructure. So mga 300 million pesos, wala ding nangyari. Naging isang chapsoy, pansit canton ang kinalabasan ng ICI, waste of people's money, abuse of authority lang ang nangyari doon kasi si Marcos naman talaga ang nagdidikta kung anong gagawin ng ICI. So how can you accuse and file formal criminal complaints and charges against the mastermind involving Marcos and Romualdez? Ganon din po ngayon ang kinalabasan
nitong Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Naging chapsoy at pansit kanton tuloy ang persepsyon ng mga mamamayan. Malinaw na po na kung papaano po nag-aakto ang liderato ni Tito Soto, ni Ping Lacson at ng grupo nila sa silent majority ay para po protektahan si Marcos Jr. at sila Romualdez. At hindi para maipalabas ang katotohanan, mabuo ang tunay na salaysay at mga naratibo ng mga impormasyon at kaalaman upang mabigyan po ng katarungan at ustisya ang nangyari sa ating mga mamamayan, sa ating pamahalaan na pinagnakawan po ng mahigit 1.4 trillion pesos o baka umabot pa sa 2 trillion pesos na ang itinuturo ng lahat ng mga lumabas na mga tinatawag na criminal trails ang nagpipinpoint o dumudugtong papunta kay Marcos at kay Romualdez. Ang Senate ngayon ay nakakahiya sapagkat due to the tyranny and dominance of numbers, dahil 15 sila versus 9, yung 15 na ito na bahagi po ng silent majority pero nag-aakto bilang extension protector ng Malacanang ni Marcos at ni Romualdez rather than defenders of the interest of the Filipino people, ang Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, naging Senate Black Ribbon Committee. Dahil madilim po ang nangyayari at nais panatilihin ang kadiliman ng sindikatong gobyerno ni Marcos at Romualdez rather than helping out the Filipino people to stand together and become solid and united ang Senado sa taong bayan sapagkat ibinoto sila ng taong bayan. Pero hindi, interes po ni Marcos at Romualdez ang kanilang pinapanindigan dahil nakinabang sila. Itong silent majority nakikinabang at nakinabang sa mga perks, privileges at mga, siyempre, panunuhol yan. Either political bribery, mga pabor yan, o direktang panunuhol ng pera. Namaleta nga, no, lumabas nga si Tito Soto sa opisina niya sa Baclaran. Diniliberan siya ng mga pera. Limpak-limpak, no? At ang estimate, hindi bababa sa mga 100 million pesos ang napunta sa kanya kay Tito Soto according sa pagbubunyag di umano nitong mga 18 new witnesses. Kung magkano ang namaleta kay Ping Lacson, hindi natin alam. Kaya ayaw nilang imbestigahan ito kasi mabubulgar po, magkakaroon ng confrontation. At sasabihin ng mga 18 witnesses, nakita kita, nandun ka, nang diniliver namin ang maleta sa Baclaran, Tito Soto. Sa Ping Lacson, ganito ang pag-deliver namin. O baka may iba pang na-deliveran. Kaya ganun na lang po ang pagpupumilit ni Ping Lacson at nila Tito Soto na mapigilan. At hindi po maipatupad itong tunay at patas, matuwid at makatotohanan ng investigasyon. Kaya kung ako lang may pondo, si Ka Eric, ako na mismo ang magpapatawag ng People's Forum. At may mga abogado dyan, for example, Integrated Bar of the Philippines, kung hindi ito matatakot at nag-aalangan kay Marcos at kay Romualdez, magbuo sila ng panel. And then, yung mga totoong religious leaders, independent churches, makikinig dyan at magsasalaysay itong 18 new witnesses, including si Adrian Bersamin. But it will take resources kasi. Kasi magkukuha ka ng venue, mobilization, lahat. Kasi hindi na nabibigyan ng pagkakataon po na ito ay mapakinggan pa sa Senado. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon na ito ay mailahad sa formal investigative body. Ganon din po ang posisyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Sabi niya, wala yan. Pang-destabilization lang yan. Mga pang-uudyok yan para umalsa ang Armed Forces of the Philippines at ang mga security sector, including ang Philippine National Police, against sa gobyerno. Wow! Ganon, pag nagsalita ka ng katotohanan at naghayag sila
ng direktang kaalaman nila sa malawakang sindikato ng pangungulimbat at pandurobo na ginawa ni Marcos at Romualdez. Nais mo na mag-instigate ng kudeta, nais mo na kaagad magpaalsa ng tao. E di kung ganun pala ang logic niyan, magnakaw na lang na magnakaw lahat. Kasi hindi pwedeng magsiwalat, hindi pwedeng manindigan sa mga magnanakaw. Yun po ang logic ni Ping Lacson, ni Tito Soto, at nila Boying Rimulya. Ang lahat ng ito may katapusan ito. There will always be the day to come for the reckoning. May paniningil, may paghuhukom po ito. At naniniwala tayo na hindi ito magtatagal. Darating din po yan, na mapupukaw din ang pinakaibuturan ng puso ng mamamayang Pilipino. And when that happens, the collective action of the Filipino people will become the real force of change, and the new stage of history will come upon our country. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood, pag-share, pag-promote at pag-like ng ating videos, ng ating mga pananaw at ng ating mga discussions. Ganon din po sa inyong pag-promote, road to 100,000 na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mga 1 year pa lang po ito, and yet maganda na po ang turnout ng mga subscribers. At mas maganda pa kung marami ang viewers natin, dahil mas marami tayong naaabot, mas nagiging malakas po ang ating channel and advocacy platform through your help and support. Don't forget, like, share, and promote, campaign, and promote also. Hindi lang ang Ka Eric Celis YouTube channel, kundi pati ang Bigwas ng Agila program namin ni Ma'am Lorraine Marie Badoy. Muli, sa gustong tumulong, kahit 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, pwede na po yon. Ang GCash line na ginagamit natin, 0916 308 7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis ang name. Kailangging po yan na GCash line, pero yan na rin po ang ating Bangon Sambayanan People's Movement Advocacy Support. You can also coordinate mula dyan. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.